Nabigla si First Lady Liz Satanas matapos magtipon ng libo-libong mamamayan sa isang rally na nananawagan para sa pagbibitiw ni Pangulong King Jr. sa kanyang pwesto. Ang protesta ay nagpapakita ng lumalawak na pagdududa ng publiko sa kasalukuyang administrasyon at ang kanilang mga kagustuhan para sa pagbabago sa pamahalaan. Sa gitna ng mga isyong ito, naging usap-usapan ng umano'y kahandaan ni Vice Presidente Sara Duterte na tumanggap ng posisyon bilang Pangulo sakaling matuloy ang pagpapatalsik kay Kuting. Ayon sa ilang source, tila may mga hakbang na si VP Sara upang paghandaan ang posibilidad nito. Ngunit nananatili siyang tikom ang bibig ukol sa kanyang mga plano. Sa kabila ng mga alingas-ngas, iginiit ni VP Sara na ang kanyang pangunahing layunin ay ang kapakanan ng bansa. Dahil sa mga nangyayaring kilos protesta, ipinakita ng taong bayan ang kanilang malasakit at pagnanais para sa isang gobyernong may pananagutan. Ayon sa mga tagapag-organisa ng rally, hindi sila titigil hanggat walang malinaw na tugon ng administrasyon sa kanilang mga panawagan. Umaasa ang publiko na maririnig ang kanilang tinig at magkakaroon ng mga pagbabago na tunay na magsusulong ng kapakanan sa bawat Pilipino. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Gulong ng palad, gulong ng palad. Ma'am Emelita Bryant, happy birthday advance para next year. At happy anniversary po rin para next year din po. Lamlablin si Bukawa, happy birthday rin para next year. At kakakasal lang ninyo, advance na rin. Aba, nasaktan si Dayunyor. Dayunyor nasaktan sa priskon ng mga magagaling na abogado ni Pastor Kibuloy. Kaya hayan, mukhang ano na to, mukhang natakot. Hello, Ate Cherry Tusake, oh. Amorganis, takot na takot si Dayunyor. Sa kanyang takot, hindi niya alam ang kanyang sasabihin sa mga media. Kaya biglang sumakit ang ngipin, tumapang. Kunyari lang yan. Okay, magandang gabi ho sa inyo. Akala mo matapang, ha? Piking katapangan, ha? Naghamon. Naghamon ho kay Pastor Kibuloy. Ang problema, patay ka diya. Palaban itong Kingdom of Jesus Christ members. Alam mo, wala na sa hulog si Dayunyor talaga eh. Nyor, nakakatakot na ho yung kanyang ano ba, yung kanyang paninindigan, no? Yung kanyang stand, yung kanyang pagiging presidente. Wala na ho talaga sa hulog, guys. Promise. Hindi na maganda ito. Wala nang batas-batas sa kanya. Feeling nila siya ang batas. May batas tayo eh. Ang problema itong nasa kamalakan niya, nakakatakot. Tinamaan ho eh. Oh. Mayor Basti. Ito, muling sumagot. Grabe na ito, guys. Alam niyo ho, sobrang daming issue sa lipunan. Hindi na natin lahat maitatakil eh. Kasi 2 bisis lang tayo nagla-live, di ba? Content. Grabe. Siksik-liglig ang issue sa lipunan. Kaya ito, Mayor Basti, muling dumipinsa sa birada ng Marcos admin na umano'y, diba ho, kagabi, naitakil natin din eh, na weekly daw, may napas lang, at merong 2 nagahasa. Oh. Hindi na tumigil si Mayor Basti, lahaya na. Nagsalita muli. Oo. Nyor! Katuplok nga, guys. Nagulat ako dito, guys.
Mm-mm. Nagulat din ba kayo? Kasi kanina no? Kanina may nag-comment na sabi, Bisdak, si Buying lumabas na. Sabi ko, kailan lumabas? Lumabas nga daw talaga, lumabas nga. Pero grabe guys. Ako hindi naman sa pag-ano Wala naman tayong personal na galit kay Buying, 'di ba? Ano lang, siyempre hindi magkaintindihan sa pagdating sa politika, no? Pagdating sa issue sa lipunan. Pero Ying, talagang mukhang nakarma ka na, Ying. Hindi ho Iba talaga ang ano ni Buying. Iba, yan yung may bilog. Mamaya, may video ho talaga ako. Pati yung pag nagsalita siya, shaky na Parang, iba na ho talaga. Hindi kagaya noon pag nagsalita siya, kita mo may lakas. Pero ngayon nagsalita siya, nako, sabi nga sa Bisaya, mukhang hindi napirma ng isang wati. Hindi naman sa pag-ano, kasi biglang tumanda si Buying talaga. Baka siguro pinapaalalahanan na si Buying kung ano yung nagawa niya. Ito yung sabi nga ni naalala ko nun, hindi naman pastor, no? Si Attorney Salpanelo, nalalasingin ka daw sa kapangyarihan. Lahat ng ginagawa mo, mga kamalian, ipaparamdam sa'yo ng Panginoon. Pagdating ng panahon, ipaalala sa'yo lahat yan. Mukhang ito na nga, Yeng, pinapaalalahanan ka na ng Panginoon, Yeng. Yung mga ginawa mo, kay Bantag, kay TVs, ngayon kay Pastor Kibuloy. Ito na yung araw ng Repentance Day. At bago natin pag-usapan yung si Buying, ito, sunod makarma. Patay kaya. Aba ho, nilaglag ni Dayonyor ang kanyang asawa. Wala na kasi, corner na Na-corner na ho kasi dito Itong mga sikreto ng asawa ni Dayonyor Wala na ho silang dito, mapuntahan. Kumbaga wala ka nang matakbuhan Nagladlad na No? Nagladlad na, nagpakilala na. Ngayon naman, talagang laglagan talaga ngayon. Hindi ko alam kung laglagan o talaga naman Hoy, may nag-comment Si Ibani Lohabi, hindi pulburon ang sinisinghot daw, formalin. Ay. Di ba kamakailan na itakil natin nito si Kukak na inamin niya na malapit siya kay Bimbe at saka kay Diyos, yung anak ni Philip Salvador at anak ni James Yap sa kay Chris Aquino. Pero merong iba. Kinakantsawan nga natin tong mga dilawan mga pulawan. Sabi, di ba sinabi natin, putangin na, di ba kayo nasuka? No? Noong galit na galit kayo, yung pala kiso di bula, sabi ni Yormisco, totoo talaga Sa ibabaw pula, sa ilalim dilaw. Di ba kayo nasuka? Pero ito guys, iba yung revelasyon ni Dayonyor kanina kung napanood ninyo. Meron talagang matindi pala. Matagal na po kayong niloko, mga pula dilaw na nag-away-away noon. Sus ko Ginoo. Nadamay ang mga DDS dito, pero kanina umamin Nilaglag na ito. Ewan ko kung nag-uusap sila. Ito na tuldok na talaga natin ito. Kung makalusot pa siya dito kasi merong pasakalye. Pero hindi ako naniniwala dun sa pasakalye ni Dayonyor. Okay, bago po natin pag-usapan yung sinabi paglaglag ni Dayonyor kay Kukak, narito ho. Ito po ay pag-usapan muna natin saglit itong kay Mayor Basti. Kasi nga, tingnan nyo mga kabisdak, di ba nagkaroon ng palitan, 19 ka commander, station commander, may pinalit. Tapos magulat ka,
Yung, ayan oh, puta na kantsawan nga to eh. Patay. Oh, patay daw. Ano bang pang-apelyido na patay talaga? World record daw, 4 hours and 38 minutes. Diba itinalaga ho yan? Teka, basahin na ko guys kasi medyo na ano. Ito ha. Nasaan ba yung ano? Okay, ito. Patay talaga yung pangalan. Balita yan. Patay. Apelyido na po, Patay. Ha? Patay assumed office at around 8 a.m. on Wednesday. Kanina, alas 8. Alas 8 po. But a call from Camp Crame at approximately 12:38 p.m. ended his tenure, making in the shortest reassignment in the Philippine police history. Oh. Tsaka na, di ba sa Davao to? Police station, police sa Davao. Ano bang, hindi man nakalagay dito kung anong ano niya, anong ranggo niya, saan sa na-assign. Basta na-assign po ito sa Davao, di ba yung palitan na commander ni Sinoybi, isa ito yata si Patay, dating pulis ng Davao. Dating pulis ng Davao, ni-reassign siya eh. Na-assign kanina, alas 8 ng umaga. Tapos tinanggal din, alas 12 ng tanghali. Gago. Si Patay po yan, si Patay. Grabe, ang tindi ng ginawa ng gobyernong ito. Patay siguro ang pag-pronouncer, Bisdak. Patay talaga, Patay. Hindi, ganyan talaga ang apelido na, Patay talaga. Patay talaga kayo dyan. Sabi ni Andog, Lieutenant Colonel PNP yan, sir. Tapos, patay sila dyan kasi tinanggal nila si Patay. Tagum City ba yan? Oo, apat lang daw. Hindi pa umabot ng 5 oras yung kanyang panunungkulan. Tinanggal eh. Patay talaga kayo ni Patay. Anong nangyari sa gobyerno? Pinag-initan talaga ang Davao, kaya ito may panibagong birada si Mayor Baste. Davao Central Police Officer, Police Director siya, Bisdak. Ay, ano siya? Police Director si Patay. Tapos, tinanggal, Patay sila ngayon. Bakit? Patay naman talaga yan. Apelido. Sabi ni Rooney. sabi ni Rooney. Grabe namang apelido niya. Bayo, bakit wala? Patay talaga eh. Kaya pumalag muli si Mayor Baste. Sabi ni Aurora, siguro matino yan, kaya tinanggal. Oo nga, kasi pag matino, tanggal talaga. Pag demonyo, pulburon ka. Ano bang nangyari sa gobyernong ito? Nakakaloko na, oh. Boy Tilap, malakas daw dyan sa Davao. Sabi, mabagal ang pagkabigkas, Bisdak. Patay. Bakit magalan natin pag bigkas? Bilisan natin para patay agad. Hello, Sarabina family. Sabi, mabagal. Patay. Mabubuhay yan pag mabagal ka. Patay na ba? Sigurado. Nako, delikado ha. Baka gurgurin na naman tayo. Sabi ni Mayor Baste, go to Numbyo. Take a screenshot of where we stand today in terms of safety. Ayan. Peace and order. We are just below Singapore at 71.8 as our score on safety index. That is how hard we fought for the city for years. However, there are extraordinary and unwarranted administrative changes by the Philippine National Police that seem to be politically motivated. Good luck, PNP. The Davaoenos are watching. Patay kayo. We will remember this.
Medyo matapang yung huling statement ni Mayor Basti, ah. Good luck daw sa inyo, mga kapulisan. Ang mga taga Davao, nagmamatsyag at nakikiramdam, tumitingin, tatandaan daw nila yung inyong ginagawa. Nako, makasaysayan pa naman ho yung alsamasa ng mga taga Davao. Ayan po yung sabi ni Mayor Basti, mga kabisdak. Evelyn Tan, papatay-patay din live mo, Sir Bisdak. Papatay-patay na naman. Puro ano pa lang yan, ha? Statement pa lang ni Mayor Basti yan. Pinapadaan pa lang sa Facebook yan, ha? Sa post-post pa lang, ha? Pero mabigat na yung mga statement. Tatandaan daw nila yung ginagawa ninyo. Oh. Marcos admin, magsisi na kayo. Baka matulad kayo kay Buying. Kaya hito, nasaktan po itong si The Junior. Patuplok guys, patuplok. Baka biglang mag-blackout tayo. Tuplok, pindot-pindot lang. Sa press con, kagahapon, ay kagabi, na nagpupuyat nga ho tayo. Inaabangan natin, nadala pa nga tayo ni Sir Admar dito. Alam nyo ho, mga kabisdak, ang presidente ng Republika ng Pilipinas, si The Junior, sorry sa mga supporters, kasi ito yung ano namin, ito yung obserbasyon namin. Wala ho talagang alam sa batas. Ulitin ko, ang presidente ng Republika ng Pilipinas ay wala ho talagang alam sa batas. O di ka naman, alam niya yung batas, pero wala siyang pakialam sa batas. Kasi ang isip niya, siya ang batas. Anong tawag dito? Authoritarian leadership. Itong ginagawa ni The Junior. Nagmistula ng martial law ang nangyayari sa ating bayan. Payag ba kayo? Payag ka ba? Payag tayo? Abaho, hindi tayo papayag dito na minamartial law tayo. Na sila lang ang masusunod. Wala silang pakialam sa batas. Kasi magulat ka. Itong Kingdom of Jesus Christ, mga lawyer, abogado, nag-aral po talaga ng abogasiya, nag-aral ng batas, din pa ho. No? Pinag-aralan nila, may binabasa pa sila, tapos sasabihin ho ni The Junior, hindi daw bawal. Iyong pagtanggap ni Abalos ng donasyon tungkol sa bounty kay Pastor Kibuloy. Paano nangyari yun? Sir, baka po pwede siguro kayo, mga advisor kayo ni The Junior, baka pwede bulungan ninyo. No? Bulungan ninyo, sir. Dandan tayo, sir. Magbumirang sa atin yan. Kasi hindi mo naman pwedeng baliwalain ang saligang batas, eh. Pag binabaliwala mo yung saligang batas, ibig sabihin, wala ka ng respeto sa batas natin. Kayo na ang batas. Nakakalungkot to yan. Dahil anytime, lahat ng mga nagkikriticize sa kanya, tingnan mo ngayon si Harry Roque, yari ka Roque. Nanakot pa. Actually, gusto kong may content si Harry Roque, kaso siksik-liglig ng pag-uusapan natin eh. Agaya ni Atty. Harry Roque ngayon, tinitira siya ng mainstream media, kinukunik sa pugo, protector daw. Paano yun? So next project si Roque. Di pa nga tapos si TVS, bantag, Pastor Kibuloy, Harry Roque na naman. Sabi ni DVD, ididemanda yata. Ididemanda naman talaga ng Kingdom of Jesus Christ si Abalos. Ito ho. Pakinggan po natin itong birada ni The Junior. Ito ha. Iwan ko lang yung mga abogado dito na nag-aaral. Makinig kayo ha. Papayag ba kaya kayo? Meron bang mga abogadong nanonood dito ha? Papayag ba kayo na ganituhin na lang ni The Junior yung batas, wala siyang pakialam? Oh my God. Patuplok. Pakinggan natin ha si The Junior. Well,
maliwanag naman yung the last part of until the presidency of Noynoy, talaga. Hindi pala yun, mali yan. Bakit yun yung na-play ko? Pugo na bura pa. Ito pala, sorry ah. Mamaya yun. Para yung kay Kukak, sorry ah. Para yung kasi mukha, gumaganon eh. Kaya nalilito ako. Sorry ah. Lahat kasi ng video, puro mukha ni Dayo, gumaganon. Walang pagkakaiba. Ayan, nagkamali tuloy tayo. Wala. Pa-sunglass ba? May black eye ba yan? Katablo ka. Sabi nga ni Palangga, pag nag-sunglass si Dayonyor, may black eye yan. na jumbag. Okay. Ito na talaga. Totoo na to. Donation from the private sources. Bakit hindi? Ba't hindi government? Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, Fugitive daw. Hindi daw bawal yung pagtanggap ng isang government official na si Abalos ng 10 milyon para umano kay bounty kay pastor. Ang gamit pa niyang fugitive. Paano ho nangyari yan, sir? Ala, patay tayo dito. Pati presidente, puganti na daw si Pastor Kibuloy. May motion for reconsideration. Hindi pa convicted. Ang pugante ho kasi, sir, tagalugin na lang natin, sir. Tumakas ba? No? Hinatulan, tapos tumakas. Puganti yun. Kinulong, tapos biglang lumayas. Nakapuga. Parang si Kataruha. Pugante ho talaga yun. Si pastor po kasi wala pa namang conviction eh. Meron pa naman yung presumption of innocence eh. Pero ang hirap sa gobyerno ito Dito lang yata nauso yung hindi pa nahatulan, tinatawag ng puganti. Nauso lang sa Marcos admin. Nakakalungkot ho. Pwede sabi niya, pwede. he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So he can question their motives as much as they want. Nako, presidente! Presidente yan ha? Hindi daw niya alam kung anong motibo daw ng maki-OJC sa pag-question. May batas kasi. Ang motibo doon po, sir, ay kini-question ng KOJC yung legalidad ng paglatag ng patong kay Pastor Kibuloy. Bounty. Inakitaan kayo ng butas. Huwag po ninyong itanggihan kasi magpapile ng kaso ang KOJC. Masama kaya tanyor pagkakulong nyor? Mag-file ng kaso, hindi man po pwedeng hayaan natin ito. Maliwanag po mali naman talaga yun, sir. May batas tayong sinusunod. Akala ko ba ang batas ay batas? Batas ay mananagot sa batas yung mga hindi sumusunod sa batas. Pero kayo, bakit anong nangyari sa inyo? Bakit ipagpumilit ho ninyo na yung ginagawa ni Abalos ay tama? Yan na ho tayo eh. Kinukonsinti ninyo yung mali. Itama nyo kung may alam kayo. Kung wala kayong alam, huwag kayong putak ng putak. Meron kayong abogado, di ba? Pagsalitain ninyo yung mga abogado ninyo. Ba't magpakita siya? I question his motives. Ang galing! Ate Chero Tusake, maraming salamat sa pakulay. Magpakita daw siya. Magpakita ka daw, pastor. Bakit? Saan magpakita? Sa Junior? Ito pala yung frustrated. Mukhang si Junior yung frustrated, guys. Yung sabi ni Abalos. Yung kaibigan ko, frustrated na. Matapang sa pastor kasi yung pastor, Biblia lang. Pero yung sinabihan mo na magpakita ka, yung sinabihan mong ano yung motibo mo, yung binabraso mo, Nyor,
Hindi mo ba alam, Nyor? Itinaas ka. No? Nung nakarang eleksyon, binugbog ka ng mga nasa harap ninyo na mga bayarang media. Black propaganda doon, black propaganda dito. Pero sino yung kakampi? Ayan, Pastor Kibuloy is MNI, ginagago mo na ngayon. Ang tawag sa'yo, bagagnaw, kapal ng muka. Tama yung sinabi mo, Kap Ilesar. Ang kapal ng muka matapos tulungan ng eleksyon, mga walang hiya. Hindi po maganda itong hindi po maganda itong gobyerno natin. Sila ho mismo. Yung ugali nila, yung mga ugaling traidor, ugaling mga kapal ng muka, walang utang na loob na sa kanilang dugo. Nananalayta yung dugo. Kilala ba niya si Pastor? Yung sinasabi, magpakita ka, anong motibo mo, sumuko ka. Kilala mo yung sinabihan mo, sir? Diyos ko, sir, 6 na taon ka tulog ka sa Ilocos, eh. Tinira ka ng black propaganda. Pero, sino lang ang nakatulong sa'yo is MNI. Ang hirap ng taong ito pakisamahan. Leo. Let me question his motive. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Wow! No? Galing sa presidente yan, ha? Okay. Sige nga. Sabi niya, bakit kami ang lagi nilang kini-question? Sinusunod lang namin ang batas. Sundin natin yung batas. O patay tayo, sundin daw yung batas, ha? Okay nga. Yun lang. Oh, yun lang. Bow, thank you. Okay. Dito tayo sa sinasabi ni Dayonyor na sundin daw yung batas. No? Ang tapang-tapang niya dyan, ha? Si Pastor lang kaya niyang gaganunin, no? Yung nakatulong sa kanya. Sabihan mo nga yung mga smugglers. Oh. Tumapang ka kaya sa mga kriminal. Magtapang-tapangan ka kaya sa mga durugista. Magtapang-tapangan ka kaya sa mga kurakot, palakpakan ka namin. Di mo kaya, no? Pero yung tinapang-tapangan mo yan, isang Pastor Apollo Sigibuloy, nakatulong, nation building, na kinalaban mga komunista, para sa katotohanan lamang, no? Tinulungan ka pa. Sana hindi na lang tinulungan ninyo itong si Dayonyor, ribagsak siguro to sa inodoro. Di sana si Isko panalo. Loki ako sa do. Hoy! Kapal ng mukha! Kapal ng mukha! Sundin natin ang batas. O ngayon, wala na tayo. Galing sa bibig mo yan, sir. Ito, ha. Itong batas na ito, sir, batas talaga ho ito. 8th Congress. Itong batas. Basahin ko muna bago natin palalahanin si Dayonyor, bago natin i-play yung rebat na yan. Kaya ng KOGC. Ito ho, di ba? 8th Congress. Republic Act number 6713. Ito yung sinasabi ni Sir Atty. Torion. February 20, 1989. Kakapanganak ko pa lang to, Makinig ka, Nyor. An act of establishing a code of conduct and ethical standards for public officials and employees to uphold the time-honored principles of public office being a public trust, granting incentives and rewards for exemplary service, enumerating prohibited acts and transaction, and providing penalties for violation thereof and for other purposes. Tinga. Be it enacted by the Senate and House Representatives of the Philippines and Congress assembled. Section 1. Hindi ako abogado, nagbabasa lang ako, ha? Sabi niya kasi, sundin ang batas. Sundin natin ang batas, ha? This act shall be known as the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Section 11.
Okay. Section 11 penalties sa litrang A. Letter A. Any public official or employee regardless of whether or not he holds office or employment in a casual, temporary, holdover, permanent, or regular capacity committing any violation of this act shall be punished with a fine exceeding the equivalent for... Basta kulong kanyor. This act be punishable with imprisonment not exceeding 5 years or fine not exceeding 5,000. Oh. Yan yung tumatanggap nyor ng pira nyor. Tagalogin na natin, animal, Bisaya. Ay, Bisaya. Basta nyor, tatanggap ka ng pira nyor, may kaso ka nyor. Oh, regular ka man or hindi ka regular nyor, basta public official ka nyor, yan lang yan nyor, may kaso ka. Pwede ka makulong nyor. Tatanggap ka galing sa sa pribadong tao, lalo na 10 milyon nyor, pwede ka ikulong ng 5 taon. Sinabi dito. Oh. Republic Act 6713 February 20, 1989. Bawal yun, nyor. Yan na, shortcut na natin, basta kulong. Sige, ito, abogado, pakinggan natin si Atty. Torion. Para mas masanto si Dayon, nyor. Kaya nga po, instead na magpabuya sila ng 10 million pesos, etc., no, which may constitute a violation of Republic Act 6713, because if you will read 6713 section 7 paragraph D, solicitation or acceptance of gifts, public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value from any person in the course of their official duties or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. Swak na swak po, Secretary Abalos. Parang... Nyor! Ano yan, Nyor? Abogado din na yan, Nyor. Ano? Batas tayo, batas? Patay ka diya, Nyor. Anong gagawin natin to, mga kabistak? Sinabi niya kasi, kailangan daw sumunod sa batas. Kung ano yung batas. O paano to, Nyor? Sabi kasi ni Dayon, Nyor, anong bawal-bawal dyan? Anong motibo nila? Ma'am Chissy Gauber, maraming salamat sa Super Pajikas. Sinong paniwalaan natin? Itong abogado din na nag-aaral ng batas? Yung presidente walang alam sa batas. Kasi sabi niya, oo daw, pwede naman yan. Anong pakialam ninyo? Basta yung isang tao, tutulong. Anong problema doon? May problema nga. Bawal yan, Bawal kayo tumanggap ng pira galing sa pribado. Bakit nagbigay ng pera yon? 10 milyon. For what? Huwag kang wat-wat sa akin. Wat-wating kita dyan ito. Tuloy at Torion. Parang swak na swak po. Baka hindi lang naka-research siguro. Section 7D of Republic Act 6713. You may be motivated in good faith in whatever you are doing, but that is a violation of the law. Para walang basahin na lang talaga natin yung batas. Baka sasabihin na gawa lang natin. 6713 Section 11. Tingnan natin. Ang nakasabi po dito, penalties sa last sentence. Violations of Section 7, 8, or 9 of this act shall be punishable with imprisonment not exceeding 5 years. Not exceeding 5 years. Or a fine not exceeding 5,000 pesos or both. And in the discretion of the court of competent jurisdiction, disqualification to hold public office. Tapos paragraph B nakasabi, any violation hereof proven in a proper administrative proceeding shall be sufficient cause for removal
or dismissal of a public official or employee, Tanggal. even if no criminal prosecution is instituted against him. So, Tanggal automatic tanggal, ha? Tanggal po siya, boss. Oo. Tapos, meron pa. C. Private individuals, yung nagbigay. Oh, yung si friend. Yung friend who participate in conspiracy as co-principals, accomplices, or accessories with public officials or employees in violation of this act shall be subject to the same penal liabilities as the public officials or employees and shall be tried jointly with them. So, kasali sila. Parehong penalty, ha? Pareho sila po ng penalty. Pag kulong. Ito na tayo, Nyor. Di ba sabi ni Dayon Nyor, sundin ang batas. So ngayon, sundin natin yung batas. Sipain mo na siya, si Abalos, tanggalin mo na siya sa pagiging DILG Secretary kasi maliwanag. Yung batas na tinutukoy ni Atty. Torion, isang malaking paglabag. Paano yun? Kung may agbols ka, Nyor, tanggalin mo na yung DILG Secretary. Yung Los Rider. Kasi ang liwanag sinasabi ni Dayon Nyor ito yung batas. Sundin natin yung batas. Ayan na tayo dyan. Dapat nga maraming mga Pilipino dito, sigaw na tayo Susunod tayo kay Dayon Nyor. Anong sinabi ni Dayon Nyor? Sundin yung batas. Sige, sundin natin yung batas. May paglabag yung Secretary of DILG na si Binhor Abalos. Sa Republic Act 6713, Section 11. Puta, memorize ko na tuloy. Attorney Torion, memorize ko na yung batas mo, na ipinagbabawal tumanggap ng kahit anumang kwarta galing sa mga pribadong individual. Ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno, regular ka man, permanente ka man, or casual ka man, yan ay pinagbabawal. Pag tumanggap ka, pwede kang makulong ng 5 taon at magmulta kasama yung nagbigay ng pera. Paano yun? Republic Act 6713 of 1989. Paano yun, ma'am, sir? Kayong mga supporters ni Dayon Nyor, ikulong na natin si Abalos. Total, batas naman kasi ang batas. Ikulong na natin yan. Hindi na kailangan ng ebidensya. Sinabi naman ni Abalos na talagang BFF niya nagbigay dahil frustrated. Nagkamali kayo. Paano yon? Paano yon? Hayaan na lang natin na lumabag sila sa batas, sa ligang batas. Okay na lang tayo kasi sinabi ni Dayon Nyor, ano ba motibo ninyo? Sumuko kayo, magpakita kayo. Anong bawal-bawal? Anong problema doon sa isang individual daw na magtulong sa gobyerno para daw maghanap ng isang tao? Wala naman kasi problema, sir Kung maghahanap lang, nagbibigay ng pira nga kwarta. Anong purpose siya? Bakit siya nagbigay ng pera? Anong kapalit? Yan yung tanong dyan, sir. Tanong natin kay MC. Kaya ito, sir, ito yung race back ng KOJC. Pakinggan natin itong galit na gustong manakit. Kilala na si Ina Mortel. Gusto ko yung birada niya. Nang mahimasmasang ka, Dayon Nyor, makinig ka dito, Dayon Nyor. Baka nakalimutan mo yung ginawa ng SMNI. This is the time na maalala mo, sana matapilo ka ng maalala mo, Pastor Kibuloy pala nakatulong sa akin. Ito, pakinggan po natin si Miss Ana, real talk ito. Una sa lahat, kung meron pong isang magandang bagay po na nakikita nating maganda rito, ay yun na yung nakikita natin, anong klaseng gobyerno po ang nagpapatakbo sa ating bayan. Obsessed po sila kay Pastor. Si Pastor po ba ang threat sa ating bansa? Saan banda po? Yun po yung laging iniisip natin, threat saan? Alam niyo, saan po threat si Pastor? Sa mga demonyo. Sa mga masasamang loob gustong sumira sa ating bayan. Nako! Saan ba daw banta si Pastor? Di man talaga banta si Pastor sa maraming Pilipino? Sa demonyo daw? Saan ba? Saan ba ang demonyo? Demonyong palaka? Demonyong buhaya?
o demonyong kuting ng norte. O demonyong ahas sa Malacanang. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!